Mga kasirin, ready na ba kayo? Isang letter na naman ang tumama sa puso ko. Puno ng emosyon at mga desisyong nagbago ng buhay ng isang tao. Ang mga lihim, mga tukso, at mga pagkatalo na matagal nang pinapasan. Abangan natin ang kwento ni Andy at ang mga hakbang niyang tinahak mula sa mga kasalanan hanggang sa paghahanap ng sagot. Tara, pakinggan natin ito. Ako nga pala si Andy, 40 anyos, isang construction worker. Sanay na akong mababad sa init ng araw, mababad sa pawis, at magpakahirap sa trabaho para lang may maipangtustos sa pang-araw-araw. Pero sa lahat ng bigat na kinaya ko, mga bakal, hollow, blocks at buhangin, ang pinakamabigat na pasan ko ay hindi nakikita ni Numan. Ang lihim kong tinatago. Sa mata ng iba, isa akong simpleng lalaki. May tahimik na buhay kasama si Alice, ang babaeng matiyaga kong kinakasama sa iisang bubong. Siya ang nag-aalaga sa akin, gumigising ng maaga para ipagluto ako. Sinisiguradong may baon ako sa trabaho. Mahal ko siya, o at least, iyon ang gusto kong paniwalaan. Pero sa loob ng halos isang taon, may isa pa akong babae. Si Gemma Tapkata, si Gemma, ang tukso kong hindi ko matakasan. Nakilala ko siya sa isang maliit na karinderya malapit sa site. May tindahan siya ng merienda, banana Q, turon, at kape. Tuwing pupunta ako ron, siya palagi ang unang sasalubong sa akin. Mapupungay ang mata niya, malambing ang boses. Kahit simpleng, "Kuya, kape mo," may kung anong lambing sa paraan ng pagsabi niya na nagpaiba sa akin. Kahit pa alam kong may asawa siya, may anak, hindi ko maiwasan ang paghanga. Noong una, inosente lang, palitan ng biro, simpleng tinginan, tipid ng ngiti. Pero habang tumatagal, hindi na lang basta tukso. Sa tuwing nagkakasalubong ang mga mata namin, para bang may lihim kaming sinasabi sa isa't isa. Para bang sa isang iglap lang, maiintindihan ko na kung anong gusto niya. At nangyari nga. Isang gabi, pagkatapos ng trabaho, nagkayayaan kaming uminom. Paalam ko kay Alice, may overtime ako. Pero ang totoo, kasama ko si Gemma sa isang maliit na inuman sa gilid ng highway. Doon nagsimula ang lahat. Habang tumatagal ang usapan, habang dumadami ang tagay, lumalalim ang tinginan namin. May bahid ng pagnanasa sa paraan ng pagdampi ng daliri niya sa kamay ko, sa paraan ng paghawak niya sa braso ko kapag natatawa siya. Nang gabing iyon, hindi lang alak ang umiinit. Ang saya mong kasama, Andy. Bulong niya, habang nilalaro ng daliri ang labi ng baso niya. Hindi ko alam kung anong sumapi sa akin, pero hindi ko napigilan ang sarili ko. Ang isang segundo ng pagtitig ay nauwi sa isang halik. Mainit, mapusok, walang pag-aalinlangan. Hindi ko alam kung sino ang unang gumalaw, pero bago pa namin namalayan, nasa loob na kami ng isang mumurahing motel. Ang amoy ng mumurahing air freshener, ang mahina at sira-sirang ilaw, ang manipis na kutsyon, wala na akong pakialam. Sa gabing yun, para bang kami lang ang tao sa mundo. Para bang wala akong Alice na naghihintay sa bahay. Hindi ko alam kung ilang beses akong bumalik sa motel na iyon kasama si Gemma. Paulit-ulit kaming nagtatago sa dilim. Paulit-ulit naming sinasariwa ang init ng unang gabi. Lagi kaming nagmamadali. Palaging may kaba. Pero wala akong pakialam. Sa tuwing nararamdaman ko ang init ng katawan niya sa akin, sa tuwing maririnig ko ang pangalan ko, sa pagitan ng kanyang mga unggol, nakakalimutan ko ang lahat. Pero sa bawat paglabas ko mula roon, bumabalik ako sa realidad. Sa bahay kung saan naghihintay si Alice, sa mundong walang kamalay-malay sa kasalanang paulit-ulit kong ginagawa. Hanggang ngayon,
Habang hawak ko ang ballpen at papel, nakikinig sa boses mo. DJ Serene, gusto kong sabihin ang lahat. Hindi ko alam kung dahil gusto kong mapagaan ang loob ko o dahil gusto kong may makaintindi. Ang sigurado lang ako, wala nang atrasan ito. Dahil sa isang pagkakamali, 2 babae na ngayon ang nasa buhay ko. At ang mas matindi, pareho ko na silang kasama sa iisang bubong. Minsan, ang tukso, hindi mo aakalain na darating. Magsisimula lang sa isang sulyap, isang ngiti, isang simpleng pagbati. Pero bago mo pa mapansin, nakalubog ka na, hindi na makawala. Hindi ko inakala na sa isang maliit na karinderya sa tabi ng site, magsisimula ang isang kasalanang babago sa buhay ko. Kuya, kape mo. Bati ni Gemma, sabay abot ng mainit na tasa na magkasama kami. Mas lumalalim ang hatak niya sa akin. Hindi ka ba nauuhaw? Tanong niya minsan, habang nilalaro ang straw sa malamig na inumin. Natawa ako. Sa tubig hindi, pero sa ibang bagay baka oo. Napakagat siya, sa labi. Tila ba sinusukat kung dapat ba niyang ituloy ang biruan o hindi. Pero hindi siya umiwas ng tingin. Alam kong naglalaro kami ng apoy. At sa tukso, walang ligtas ang sinumang lalapit. Dumating ang isang gabi na nagbago ng lahat. Pagkatapos, ng trabaho sakto namang papauwi na rin si Gemma. Nag-alok akong ihatid siya. Wala lang, kunyari simpleng kabutihan lang. Pero ang totoo, gusto kong makasama siya ng mas matagal. Gusto kong maramdaman ang presensya niya nang wala ang ingay ng ibang tao. Naglakad kami sa madilim na eskinita papunta sa palengke. Tahimik, ang paligid, maririnig lang ang tunog ng mga kuliglig at ilang nagkukumpulang lasing sa tabi ng tindahan. Salamat, bulong niya. Halos hindi tumitingin sa akin. Ngumiti ako. Wala yon. Huminto siya bigla sa isang sulok, kung saan halos hindi abot ng ilaw ang paligid. Lumingon siya sa akin, may kung anong kislap sa mata niya na hindi ko maipaliwanag. Alam mong mali ito, di ba? Hindi ko alam kung ang tinutukoy niya ay ang nararamdaman ko o ang mismong paglalakad naming dalawa sa dilim. Kung talagang mali, bakit hindi tayo humihinto? Wala nang sumunod na salita. Isang iglap lang, nagtagpo ang mga labi namin sa isang halik na puno ng pagnanasa. Mabilis, marahas, parang sabik na sabik. Parang matagal nang pinipigilan at ngayong lumaya, hindi na mapipigilan pa. Mainit ang kanyang hininga, nanginginig ang kanyang kamay nang dumikit siya sa dibdib ko. Ramdam ko ang bilis ng tibok ng puso niya, kasabay ng kabog ng sarili kong dibdib. Wala akong pakialam kung may makakita. Wala akong pakialam kung may makarinig. Sa sandaling iyon, si Gemma lang ang mahalaga. Huwag dito, bulong niya. Pero mahina ang boses niya. Parang hindi niya kayang ipilit ang pagtutol. Pinakawalan ko siya, pero hindi ko siya binitiwan ng tuluyan. Nagkatinginan kami. Parehong hingal, parehong alam na hindi na kami pwedeng umatras. Simula, noong gabing iyon nagbago ang lahat. Hindi na lang ito basta palitan ng tingin, hindi na lang simpleng biruan. Sa bawat lihim naming pagkikita, lalong lumalalim ang relasyon namin. Ang bawat hawak, may kasamang init. Ang bawat bulong, may nakatagong pagnanasa. Hanggang sa hindi na namin kayang pigilan ang sarili namin. Pero, sa bawat hakbang palapit sa tukso, hindi namin namalayan, hindi ko inakalang darating ang araw na haharapin ko ang 2 babaeng minahal ko. Hindi sa isang motel, hindi sa isang tagong sulok, kundi sa mismong bahay ko. Pagbukas ko ng pinto, nandoon si Alice, nakatayo sa sala, nakakunot ang noo, halatang nagtataka. Pero bago pa siya makapagsalita, lumitaw sa likuran ko si Gemma. Bitbit ang isang maliit na bag at ang kanyang anak.
Nanginginig ang labi niya, walang mapuntahan, walang ibang matatakbuhan. Napako ang tingin ni Alice sa kanya. Tila hindi makapaniwala sa nakikita. Ano to, Andy? Ramdam ko ang tensyon sa hangin. Ang malamig na boses ni Alice ay parang kutsilyong dahan-dahang humihiwa sa akin. Wala na siyang matutuluyan. Sagot ko. Pilit na iwas sa tanong na alam kong gusto niyang itanong. Umiling si Alice, kita sa kanyang mata ang puot. Huwag mong sabihin sa akin na, Alice, please. Ngunit hindi ko na natapos ang sasabihin ko. Napalitan ng sigaw ang katahimikan ng bahay. Sa isang iglap, bumagsak ang bag ni Gemma sa sahig. Nagtagpo ang dalawang babae sa gitna ng sala. Ang isa, puno ng galit. Ang isa, puno ng takot pero hindi umatras. Ikaw pala, sigaw ni Alice mariing. Tinapunan ng tingin si Gemma. Ikaw ang kabit. Pero sa halip na umatras, diretsong tumingin si Gemma kay Alice. Walang bahid ng pagsisisi. Walang takot. Oo, ako nga. Parang may kidlat na gumuhit sa pagitan nila. Isang iglap lang, naramdaman ko na ang pagsabog ng emosyon. Hindi lang galit, kundi isang hindi maipaliwanag na tensyon sa pagitan nilang dalawa. Dalawang babae, parehong matapang, parehong nag-aangkin sa akin. Sa gitna ng gulo, hindi ko alam kung anong mas dapat kong katakutan. Ang matinding away na paparating, o ang matinding pagnanasa na biglang sumiklab sa loob ko. Dahil kahit na puno ng tensyon ng silid, hindi ko maikakaila. Ang tingin sa akin ni Gemma sa mga oras na iyon ay puno ng init. At nang mahulog ang strap ng kanyang blouse sa balikat niya habang nakikipagsagutan kay Alice, nang makita ko ang malalim niyang paghinga, ang paggalaw ng dibdib niyang punong-puno ng emosyon, hindi ko napigilan ang kilabot na gumapang sa balat ko. Alam kong mali. Alam kong hindi ito dapat. Pero sa gitna ng matinding away, naroon ang mas matinding tukso, dalawang babae, isang bubong, at isang lalaking hindi kayang pumili. Simula nang tumira si Gemma sa bahay, parang may dalawang leon na nakatira sa iisang hawla. Palaging nag-aalangan, palaging nagbabantayan. Parang anumang oras ay handang umatake sa isa't isa. Si Alice, kahit hindi lantaran, ramdam mong gusto niyang palabasin si Gemma. Hindi siya nagsasalita, pero ramdam sa kilos niya ang paraan ng pagtitig niya kay Gemma, ang bigat ng bawat hakbang niya sa sahig, ang tunog ng kutsarang mas madiin niyang binabagsak sa plato kapag sabay-sabay kaming kumakain. Si Gemma naman, hindi nagpapatalo. May pagkakataong sadya niyang ipinapakita na komportable siya sa bahay. Hindi niya alintana ang matatalim na titig ni Alice. Minsan, kapag nakatapis lang siya ng tuwalya matapos maligo, dadaan siyang parang wala lang. Habang ako naman, hindi maiwasang mapatitig. At iyon ang simula ng tunay na tukso. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Alice sa kabilang kwarto, naramdaman kong may gumalaw sa kama ko. Hindi ako sigurado kung panaginip lang, pero may naramdaman akong maiinit na kamay na dahan-dahang dumadampi sa braso ko. Gumagapang pababa sa dibdib ko. Napalunok ako. Hindi ako gumalaw, hanggang sa naramdaman ko ang mainit na hininga sa tenga ko. Andy, boses ni Gemma. Pabulong. Puno ng tukso. Napalunok ulit ako. Pero hindi ako sumagot. Alam kong mali. Alam kong delikado. Pero ang katawan ko, hindi nagprotesta. Dahan-dahan, dumampi ang malalambot niyang labi sa leeg ko, bahagyang dumidikit, parang sinusubok kung anong gagawin ko. Nang hindi ako kumilos, mas naging mapangahas siya. Isang mainit na halik sa ilalim ng tenga, tapos isa pa sa dibdib ko. Baka magising si Alice. Mahina akong bulong, ngunit sa halip na huminto, lalo siyang lumapit. E di mas maging exciting.
Ramdam ko ang pagngiti niya sa balat ko. Ramdam ko ang init ng katawan niyang dahan-dahang dumadagan sa akin. Hindi ko alam kung ilang segundo kaming nanatili sa ganoong posisyon, pero sa bawat dampi ng labi niya, sa bawat init ng hininga niyang lumalapit, palakas ng palakas ang tibok ng puso ko. Mali ito. Pero sa dilim ng kwarto, sa panganib ng mahuli, mas lalo lang itong naging nakakabaliw. At bago pa ako makapagdesisyon kung itutulak ko siya palayo o yayakapin pabalik, narinig namin ang tunog ng sahig mula sa kabilang kwarto. Napaatras si Gemma. Napatigil ako, tahimik. Masyadong tahimik, bigla bumukas ang pinto ni Alice. Sa pagitan ng anino at liwanag ng buwan mula sa bintana, nakita ko siyang nakatayo sa may pintuan, nakatingin sa amin. Hindi ko alam kung gaano katagal siyang naroon. Hindi ko alam kung ano ang nakita niya. Pero isang bagay ang sigurado ko, wala nang atrasan ito. Umaga, hindi umiimik si Alice. Hindi siya nagsasalita, hindi niya ako tinitingnan. Tahimik siyang naghanda ng almusal. Pero sa bawat kilos niya, ramdam mo ang tensyon sa paligid. Si Gemma tahimik din. Pero sa likod ng katahimikan niya, may kakaibang kumpiyansa. Alam niyang siya ang dahilan ng gulong ito. At alam niyang hindi siya aalis. At ako ang lalaking nakulong sa pagitan ng dalawang apoy. Ang isa, nagliliyab sa galit. At ang isa, nag-aalab sa pagnanasa. At alam kong sa larong ito, mula noong gabing nahuli kami ni Alice sa dilim ng kwarto, hindi na bumalik ang dating katahimikan sa bahay. Tahimik lang siya, pero ramdam mo ang naglalagablab na galit sa bawat kilos niya. Tuwing kumakain kami, hindi niya ako tinitingnan. Kapag naglalakad siya sa sala, hindi niya ako sinasalubong. Parang multo na lang ako sa sarili kong bahay. At alam kong kasalanan ko kung bakit. Si Gemma, sa kabilang banda, hindi nagpakita ng kahit anong pagsisisi. Sa halip, lalo pa siyang naging mapangahas. Tuwing hindi nakatingin si Alice, sinasadya niyang lumapit sa akin, dumikit ang katawan niya. O kaya naman ay bumubulong ng mga salitang alam niyang magpapainit sa akin. Isang gabi nasa banyo si Alice, naliligo. Narinig ko ang lagaslas ng tubig mula sa shower. Habang si Gemma ay nakaupo sa gilid ng mesa, nakatitig sa akin. Hindi ko alam kung anong nangyari. O baka alam ko pero hindi ko lang matanggap. Pero bago ko pa namalayan, naroon na siya sa harapan ko, ang mga daliri niya, marahang gumagapang sa dibdib ko pababa sa tiyan. Gusto mo ba akong itigil? Mahinang bulong niya, habang inilalapit ang mukha niya sa akin. Huminga ako ng malalim. Gemma, baka lumabas si Alice. Ngumiti siya, mapanukso. Edi bilisan natin. Napalunok ako. Hinila niya ako papasok sa isang madilim na sulok ng bahay, malapit sa kusina. Ang puso ko parang sasabog sa kaba, sa pagnanasa. Alam kong mali, pero nang lumapat ang malambot niyang labi sa leeg ko, wala na akong nagawa. Sa dilim ng kusina, sa panganib ng mahuli, muling nag-apoy ang katawan namin. Ngunit bago pa tuluyang lamunin ng init ang huling katiting na katinuan ko, biglang bumukas ang pinto ng banyo. Napatigil kami ni Gemma, parehong hindi makagalaw. Si Alice, nakatayo roon, basa pa ang buhok, nakasuot ng manipis na puting duster na bumabakat sa kanyang katawan. Pero ang mas matindi, ang titig niya sa amin. Walang luha, walang sigaw. Pero alam kong iyon na ang dulo ng pasensya niya. Tama na, iyon lang ang sinabi niya. Wala akong naisagot. Naglakad siya palapit sa kwarto, kinuha ang maleta niya, at isa-isang inilagay ang damit niya. Walang pagmamadali, walang galit na kilos. Parang matagal na niyang pinaghandaan ang pag-alis na ito. Alice, hintayin mo.
Tumingin siya sa akin at doon ko nakita ang bagay na kinakatakutan kong makita mula sa kanya. Ang pagkawala ng pagmamahal. Hindi na ako magpapakatanga. At sa isang iglap, lumabas siya ng pinto. Hindi man lang lumingon. Ako? Naiwan akong nakatulala kasama si Gemma, ang babaeng pinagpalit ko sa kanya. Ngunit nang lingunin ko si Gemma, doon ko naintindihan ang isang katotohanan. Hindi ako ang pinili niya. Kasi ang babaeng akala kong sa akin na, matagal na rin palang may ibang plano. Sa unang linggo, para kaming bagong kasal na walang ibang mundo kundi ang isa't isa. Umaga pa lang, nakadikit na ang hubad niyang katawan sa akin, hinahanap ang init na dati bawal. Bago pa man sumikat ang araw, ramdam ko na ang malambot, niyang palad na gumagapang sa balat ko, ang mainit niyang hininga sa leeg ko. Andy, gusto kita. Isang bulong lang, pero sapat na para baliwin ako. Sa tanghali, hindi kami bumabangon. Nakakulong lang sa kama, sa kumot, sa isa't isa. Walang ibang ingay kundi ang mabilis naming paghinga, ang mga impit niyang ungol, at ang tunog ng pawisang balat na nagkikiskisan. Sa gabi, kahit pagod ako galing trabaho, hindi ako makakatanggi kapag gumapang siya sa ibabaw ko. Hinalikan ang dibdib ko pababa. Pinainit muli ang apoy na hindi namin mapatay. Para akong hari. Si Gemma, parang aliping handang ialay ang sarili niya sa akin. Ulit-ulit, walang sawa. Pero hindi lahat ng pantasya ay panghabang buhay. Unti-unti, napansin ko ang pagbabago sa kanya. Hindi na siya kasing sabik tulad ng dati. Hindi na siya ang babaeng yumayakap sa akin tuwing umaga. Hindi na siya ang gemmang bumubulong ng pangalan ko habang naglalapat ang aming mga labi. Sa halip, naging abala siya sa ibang bagay. Andy, wala na tayong bigas. Andy, wala ka bang ekstrang pera? May gusto akong bilhin. Andy, ganito na lang ba tayo habang buhay? At doon ko napagtanto, hindi lang katawan ko ang gusto niya. Gusto niya ng seguridad. Gusto niya ng buhay na hindi ko kayang ibigay. Isang gabi, pag-uwi ko, nadatnan ko siyang nakaupo sa sala. May kausap sa telepono. Nakangiti siya. Hindi yung tipid at pilit ng ngiti niya sa akin tuwing tinatanong ko kung ayos lang ba siya. Nakita ko kung paano kumislap ang mata niya habang nakikinig sa kabilang linya. At higit sa lahat, narinig ko ang huling salita bago niya. Ibaba ang tawag. Sige, magkita tayo bukas. Kinabukasan, sinundan ko siya. Sa isang restaurant, nakita ko siyang nakaupo sa harap ng isang lalaki. Mas bata, mas malinis, mas may kaya. May mamahaling relo sa kamay, may kumpiyansang hindi ko kailanman nagkaroon at si Gemma, nakatingin sa kanya ng may kilig. Katulad ng titig niya sa akin noong una kaming nagtagpo sa madilim na sulok ng palengke. Nanghina ako. Dapat ba akong lumapit? Dapat ko ba siyang kumprontahin? Pero paano? Ano ang sasabihin ko? Bakit ka sumama sa kanya? Ako rin naman ang dahilan kung bakit siya napunta rito. Ako ang pumili sa kanya. Inangkin siya kahit alam kong hindi dapat. Ako rin naman ang naunang nagtaksil. Kaya paano ko ipaglalaban ang babaeng alam kong hindi kailanman naging akin? Ang bahay ay tahimik. Pagbukas ko ng pinto, wala ang pamilyar na amoy ng pabango niya. Wala ang kalat niya sa sala. Wala na ang kahit anong bakas ng kanyang presensya. Wala na si Gemma. Nilibot ko ang bahay. Nagbabaka sakaling makikita ko siyang nakaupo sa kama, naghihintay sa akin. Pero wala. Maging ang kanyang mga damit ay nawala na rin. Wala siyang iniwang kahit anong sulat. Wala siyang iniwang kahit anong paliwanag. Wala siyang iniwang kahit ako.
Bumagsak ako sa kama, sa parehong kama, kung saan namin pinagsaluhan ang libu-libong gabi ng pagnanasa. Ngayon, malamig na ito. Wala na ang init ng kanyang katawan, wala na ang kanyang mga unggol, wala na ang kamay niyang humahaplos sa balat ko tuwing madaling araw. Pumikit ako. Pilit na nilulunod ang sakit sa isipan ko. Pero kahit anong gawin ko, ang tanging naririnig ko ay ang huling tunog ng kanyang tinig sa telepono. Sige, magkita tayo bukas. Napakagat ako ng labi, nagngit-ngit sa galit, hindi sa kanya, kundi sa sarili ko. Bakit ko ba inakala na mananatili siya sa akin? Bakit ko ba pinaniwala ang sarili kong kaya kong angkinin ang isang babaeng hindi kailanman naging akin? Napuno ng pait ang lalamunan ko. Kinuha ko ang bote ng alak sa lamesa. Binuksan ito at tinungga ng walang pag-aalinlangan. Sunod-sunod ang paglagok ko, hindi alintana ang matapang na tama nito sa sikmura ko. Gusto kong makalimot. Gusto kong takasan ng sakit, kahit ilang oras lang. Hindi ko alam kung ilang bote ang naubos ko. Ang alam ko lang, lumalabo na ang paningin ko, at bumibigat na ang katawan ko. Pinilit kong tumayo. Kailangan kong lumabas. Kailangan kong huminga. Naglakad ako, walang direksyon. Paika-ika, lasing na lasing. Wala akong pakialam kung saan ako makarating, basta lumayo ako sa bahay na puno ng alaala ni Gemma. Hanggang sa isang madilim na eskinita, biglang may humarang sa akin. 4 silang nakatayo sa harapan ko, lahat nakatingin sa akin ng matalim. At sa gitna nila, may isang lalaking pamilyar, matipuno, matangkad, at may galit na nakaukit sa mukha niya. Siya ang asawa ni Gemma, at hindi pa tapos ang kwento, masakit ang bawat galaw. Pakiramdam ko, parang binangga ako ng truck. Ang ulo ko'y mabigat, parang may bakal na nakapatong dito. Ang kaliwang mata ko, halos hindi na bumuka sa pamamaga. Ang labi ko, punit at nangingilo. Sa bawat paghinga ko, ramdam ko ang matalim na kirot sa tadyang ko. Siguradong may nabali roon. Ganito pala kasakit ang karma. Dahan-dahan akong nagmulat ng mata. Ang una kong nakita ay ang puting kisame ng ospital. Malamig. Walang emosyon. Para akong nasa isang lugar na hindi ko alam kung saan nang uwi. Sa tabi ko, naroon ang dextrose, ang manipis na kumot na hindi kayang tabunan ang sakit na nararamdaman ko. Sinubukan kong gumalaw, pero halos hindi ko magalaw ang katawan ko. Tangina, talagang bugbog sarado ako. Parang wala akong ibang naramdaman, kundi hapdi, kirot at sakit na parang hindi lang pisikal. Tumingin ako sa paligid. Wala si Alice, wala si Gemma, walang kahit sinong nagbabantay sa akin. Napangiti ako mapait. Akala ko kasi, kaya kong hawakan ang lahat. Na kahit 2 ang babae sa buhay ko, makakalusot ako. Akala ko, hindi ako mahuhulog sa sarili kong patibong. Pero ngayon, heto ako, durog, wasak, mag-isa. Napakabilis magbago ng mundo. Noon punong-puno, ng ingay ang bahay ko. Ang halakhak ni Alice sa umaga. Ang malalambing niyang yakap kapag pagod ako sa trabaho. Ang kanyang mga lambing at tampo. Noon, may naghihintay sa akin sa hapagkainan. May nag-aalaga sa akin tuwing lasing ako. Noon si Gemma naman ang lihim kong apoy, ang tukso na hindi ko kayang pakawalan. Sa kanya nahanap ko ang ligaya na hindi ko alam na hahanapin ko. Sa kanya nalasap ko ang init na bumaliw sa akin. Mga halik na walang kasiguraduhan, mga yakap na may halong panganib. Ngayon, tahimik ang lahat. Ang bahay na minsang naging pugad ng pagnanasa, ngayon ay walang laman. Wala na ang 2 babaeng nagpabaliw sa akin. Wala na ang gabi-gabing pagnanasa, ang lihim na kiliti,
Ang init ng katawan nilang nagpapalunod sa akin. Ako lang ang natira. Ako lang ang nagdusa. Sino bang dapat kong sisihin? Si Gemma, na iniwan akong walang pasabi. Si Alice, na sumuko na lang at lumayo. O ako mismo, na hindi marunong makontento? Binalikan ko ang gabing yon. Kung paano ko siya natagpuan sa bahay, walang kahit anong iniwan. Wala man lang sulat o huling paalam. Ni hindi ko alam kung saan siya pumunta. Para akong nawalan ng anino. Para akong binalikan ng realidad na hindi ako kailanman naging sapat sa kanya. At hindi lang yon. Dahil sa kanya, sa relasyon namin, nabugbog ako ng asawa niyang matagal na palang naghihintay ng tamang oras para gumante. Naospital ako. Muntik, nang hindi na makabangon. At heto ako ngayon, nakahiga sa kama, tinatanong ang sarili. May pag-asa pa kayang bumangon, ang isang tulad kong nagpakalunod sa pagnanasa. Matagal akong nakahiga sa kama ng ospital, pinagmamasdan ang puting kisame, na tila walang katapusang kawalan. Wala akong kasama, wala akong kausap, wala nang nag-aalaga sa akin. Wala na si Alice, wala na si Gemma. At habang naririnig ko ang mahihinang tunog ng heart monitor sa tabi ko, unti-unting sumisiksik sa isip ko ang isang bagay na noon ay pilit kong iniiwasan. Hindi lang pisikal ang tunay na parusa ko. Mas malala ang pagdurusang hindi nakikita. Mas masakit ang iniwang sugat ng pagkawala nila. Dati, 2 babae ang nasa piling ko. Dati, sa bawat gabi, may yakap akong uuwian. Dati, may init na pumupuno sa buhay ko. Init ng katawan, init ng pagnanasa, init ng pagmamahal kahit na paano. Pero ngayon, malamig ang silid. Malamig ang pakiramdam ko. Ito na ang pinakamasakit na paggising sa buong buhay ko. Pinikit ko ang aking mga mata. Naaalala ko pa ang araw na dumating si Gemma sa bahay namin ni Alice, kung paanong biglang nagbago ang buhay namin sa loob ng iisang bubong. Ang bawat tinginan, puno ng tensyon. Ang bawat hakbang sa loob ng bahay, parang isang laro ng patibayan. Sa simula, nasarapan ako sa sitwasyon. 2 babae, 2 buhay, 2 klase ng pagmamahal. Pero hindi ko naisip na sa huli, ako lang ang matitira, sugatan at talunan. Hindi ko akalaing mawawala silang pareho. Hindi ko akalaing magiging ganito ang ending ko. Dahan-dahan kong ipinatong ang kamay ko sa tapat ng tadyang ko kung saan nararamdaman ko ang matinding kirot. Pero mas matindi ang hapdi sa dibdib ko. Nasaan na si Alice ngayon? Masaya na kaya siya? Malamang, hindi na niya ako iniisip. Hindi tulad ko, na sa bawat oras na lumilipas, pilit ko pa ring hinahanap ang kanyang presensya, ang kanyang tinig, ang kanyang mga yakap, ang kanyang lahat. At si Gemma, na minsan kong pinangarap na maging akin ng buo, siya, na minsang nagbigay sa akin ng ligaya na hindi ko naranasan kahit kanino. Siya rin ang unang lumayo. Siya rin ang unang nagpatunay na wala akong halaga. Ang pinakamasakit sa lahat, ako ang may kasalanan kung bakit nangyari ang lahat ng ito. Pinilit kong isalba ang 2. Pinilit kong hawakan ang isang bagay na imposibleng pagtagpuin. Pinilit kong maging lover boy sa isang mundong walang puwang sa ganitong klasing laro. At ngayon, ako ang natalo. Tahimik ang buong ospital. Walang dumadalaw sa akin. Walang naghahanap. Tinitigan ko ang mga daliri kong nanginginig at saka napangiti, mapait. Ito na ang tunay na karma ko. Hindi ang suntok, hindi ang sakit sa katawan, kundi ang katotohanang wala na akong babalikan. At sa huling pagkakataon, nagtanong ako sa sarili ko, paano kung hindi na ako mahal ng kahit sino?
Paano kung sa huli, ako lang talaga ang talo? Pero wala nang sagot. At sa wakas, tinanggap ko na. Mga kasirin, yan ang kwento ni Andy. Isang lalaki na nahulog sa tukso at natutunan ang hirap ng mga desisyong hindi nasusukat sa oras. Nakakalungkot man, pero minsan, kailangan natin ng mga ganitong kwento para mas makita natin ang tunay na halaga ng mga bagay na mayroon tayo. Salamat sa pakikinig at sana magustuhan niyo pa ang mga susunod na letters. Hanggang sa muli, mga kasirin, ingat kayo at huwag kalimutang pahalagahan ang bawat sandali.